Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong vlog ni Ka-Business na kung saan ay nagpunta sa kanilang bahay itong sila Tita Dada, kasama itong si Lola Ka-Business at itong si JP o Botchok. Dinala nga po nitong sila Tita Dada at nitong si Lola Ka-Business itong si Botchok dito kay Ka-Business nitong Sabado, upang mapangaralan nga po nila Mr. Ka-Business at Mrs. Ka-Business itong si Botchok. Dito nga po sa pinasok na naman niyang maling landas. At dito nga po ay nakita natin ang itsura ngayon nito si Botchok, na napakalayo na sa dati niyang itsura nung panahong siya hindi pa naalis dito kay Ka-Business. Dahil nakita naman natin nung panahon nandito siya kay Ka-Business na maganda yung kanyang katawan, kumpara ngayon na napakapayat na talaga nito si Botchok. At kapansin-pansin din sa kanya yung mga pananagot niyang pabalang dito sa mga nangangaral sa kanya na kapamilya niya. Dito nga po kay Lola Ka-Business, kay Mrs. Ka-Business, kay Tita Dada, maging kay Ka-Business at kay Papa Dins. Kumbaga bawat pangaral na sinasabi sa kanya nitong mga kamag-anak niya na nangangaral sa kanya ay may sagot siya na alam naman nating hindi din tama. Maging ang itong si Boogie Boogie ay nakita natin na naiinis na rin sa mga sagutan nitong si Botchok. Kumbaga bawat ibinabato sa kanyang salita, bawat ibinabatong pangaral sa kanya ay meron siyang sagot. At ang masama, ang sagot niya ay balagbag. Pinipilit niya yung kanya ang tama. Ikinigiit niya kung ano yung gusto niya. Dahil dito sa pag-uusap na ito ay sinasabi ng mga kamag-anak niya, ito nga si Tita Dada, Lola Ka-Business, Mrs. Ka-Business at nito si Ka-Business, na kung ipaparehab na nga ba ulit itong si Botchok. Pero ang sabi ni Botchok ay hindi na kailangan. Unang-una daw ay mas lalo lang siyang lalala dun sa rehab.
Dahil ang mga makakasama niya daw doon ay mga big time na drug lord o drug addict, drug pusher. At isa pa, gastos pa daw yun. At ano daw gagastusin nito sila Tita Dada? At sabi nga ni Tita Dada ay wala nang problema sa gastos. Pero ang sabi ni JP, ay di yung igagastos nyo, ay ibigay nyo na lang sa akin. At gagamitin ko na lang. At ang binabanggit niya doon gagamitin na lang niya, ay ipambabayad niya sa kanya mga naging utang. Naging utang niya nang dahil sa kanyang pagdadrugs. At dito ay nalaman din natin na hindi lang pala drug user ngayon itong si Botchok, kundi siya ay naging drug pusher na rin. At sabi niya dito, ay kaya niya nagawa ito ay dahil sa matinding pangangailangan. Wala na daw siyang ibang maisip na paraan para kumita ng pera sa madaling paraan, kundi ito nga, ang magtulak na ipinagbabawal na gamot. Dahil nga daw may malaki siyang pagkakautang. At pati nga daw yung papel ng kanyang sasakyan ay naisanla na rin. Ang tinutukoy na sasakyan po nitong si JP o nitong si Botchok ay yung kotse na binigay sa kanya ng kanyang girlfriend na nasa abroad. At dito ay nalaman din natin na ito palang girlfriend niyang ito ang patuloy na sumusuporta sa kanya ngayon. At nalaman din natin dito na itong girlfriend niyang ito ang naging lakas ng loob din nito si Botchok upang umalis dito kay Laka Business. At ang naging usapan nga nilang dalawa ay magbi-business na lang ito si Botchok. At kaya nga ito'y ibinili ng kotse para gamitin nitong si Botchok sa kanya magiging business. Kaya lang, halip nga na napaganda ang kanyang buhay sa pagkakaalis niya dito kay Laka Business, ay eto na siya ngayon. Mas lalo siyang lumala at nalulong na naman sa masamang bisyo. Kaya ngayon, pati itong girlfriend niya ay namumroblema na dito kay Botchok. At inihiling na rin ng girlfriend niya kila Lola Ka Business na ito nga daw po si Botchok ay ipasok na sa rehab. At mismong ang girlfriend niya ding ito ang nagsabi kay Lola Ka Business na itong si Botchok ay dalhin dito kay Mr. and Mrs. Ka Business upang mapangaralan. Kaya lang, sa mga pangaral na binitawan nila Mr. and Mrs. Ka Business, ni Lola Ka Business, ni Papa Dins at ni Tita Dada, ay tila ba itong si Botchok ay sarado ang pag-iisip. At ang gusto niya ay kung ano yung plano niya, yun ang masusunod. Inoperan ulit ito nila Ka Business, ni Papa Dins, ni Mrs. Ka Business na muling bumalik dito sa Ka Business house. Muling bumalik dito sa Ka Business family at magtrabaho muli. Sabi nga ni Mrs. Ka Business at ni Papa Dins, muli siya magtrabaho at yung sweldohin niya, ipunin niya at siya niya ipagbayad doon sa kanyang utang. Dahil ang utang nga daw po nitong si Botchok ay nagkakahalagang 80,000. At sa isang tao lang ito, guys. At nabanggit niya din dito na kailangan niya ito mabayaran ng buo sa lalong madaling panahon. Kaya naman sinabi dito ni Lola Ka Business at nila Papa Dins na pwede naman nilang kausapin yung taong yun para hulog-hulugan na lang yung pagkakautang sa kanya. Nito nga si Botchok. Pero walang reaction dito si Botchok. Sa tingin ko, guys, hindi papayag itong si Botchok
na ipakausap sa kanyang mga kamag-anak itong taong pinagkakautangan niya. Dahil ang tingin ko dito guys, ay ang 80,000 na ito ay utang niya sa ipinagbabawal na gamot. Kasi doon siya lulong eh. Doon siya lulong sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya hindi malayo na itong 80,000 na ito ay utang niya sa pinagbabawal na gamot. At kung totoo itong hinala kong ito, ay hindi din papayag itong tao na ito na makipag-usap dito sa mga kamag-anakan nitong si Botchok. Pwede kasing kumuha ito si Botchok ng pangtinda na ipinagbabawal na gamot. Kaya lang, siguro yung pantindang yun, ay siya na rin yung gumamit kasama ang barkada niya. Kaya nagkalubog-lubog siya sa utang sa taong ito. At doon sa alak nila Papa Dins at ka-business, nila Mrs. ka-business dito kay Botchok, na muling bumalik dito kay ka-business upang muling magtrabaho. At ang gusto nga mangyari nila ka-business ay dito muli titira itong si Botchok para nang sa ganon ay kanilang magabayan. Pero ayaw ni Botchok ng ganito. Ang sinabi niya, kung siya'y magtatrabaho dito kay Laka Business, ang gusto niya ay uwian. Tuwing gabi daw, ay uuwi siya doon sa bahay ng kanyang lola. Kung tatanggapin daw siya ni Lola ka-business. Dahil ang gusto nga daw niya ay maging malaya. At kung nandito lang daw siya kay ka-business, ay makukulong na naman siya. At mananabik lang ulit daw siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil kung uwian daw siya, ay siya na mismo yung kukontrol doon sa kanyang sarili. Parang umiwas dito sa kanyang hindi magandang bisyo. Pero disagree dito yung kanyang mga kamag-anak na narito mismo sa pag-uusap na ito. Dahil sabi nga nila, ay mawawalan lang ulit ng kontrol dito kay Botchok. At ika nga ni Papa Dins, kung mag-uuwian din lang itong si Botchok at magiging malayang-malaya na naman, eh andyan lang yung kaway ng tukso. Andyan lang yung barkada niya. Ano namang oras ay pwede siyang tawagin at matukso na naman siya. Tama naman ito sila Papa din, sila ka-business. Sila Mrs. ka-business, sila Tita Dada, si Lola ka-business. Na napagbigyan na nga eh. Napagbigyan na ito si Botchok doon sa gusto niyang mangyari. Nakalayaan niya. At ito na ngayon naging resulta. Ang nalubog na naman siya sa masamang bisyo na dati na niyang kinasadlakan. Kaya kung hahayaan lang nila yung gusto nitong si Botchok na patuloy siyang maging malaya tulad ng gusto niya, ay walang mangyayari sa kanya. Babalik at babalik lang siya dito sa bisyong ito. Kasi nung iginigit sa kanya ni Papa Dins na mas maganda ako nandito siya sa ka-business house para siya'y nagagabayan ng maayos bago ibigay sa kanya yung sinasabi niyang gustong laya niya, ay yung ma-correct muna uli siya. Pero ito ang naging sagot ni Botchok dito. Ito guys, pakinggan natin yung naging sagot ni Botchok dito kay Papa Dins na suggestion na ito. Papataba ka na. Hindi ka mo dito. Ano? Hindi ka pataba. Papataba ka. Alam mo, tanggap na yan ang lahat na ganyan. Wala tayong ano dyan, kung payat ka ngayon. Alam natin, alam ng mga adik ng tol. Pag ikaw yung tumira, hindi mo pa kakayanin ka. Kumbaga, handa lang ko na. Pero hindi ko pa kaya kagawin tumala. Yun guys. Malinaw lang sa sinabi ni Botchok na hindi pa niya kayang iwasan ang ipinagbabawal na gamot.
Malinaw lang na hindi pa niya kaya itong itigil. Dahil sabi nga niya, alam na mga adik yan na hindi nila pwedeng itigil ng ganong kabilis dahil manghihina daw kuno ang katawan niya. Ibig sabihin, kaya gusto niya maging malaya, kaya ayaw niya dito kay Laka-Business tumira, ayaw niya siya magabayan, ay ganun pa rin yung gagawin niya. Gagamit at gagamit pa rin siya ng ipinagbabawal na gamot. At ang magiging sweldo niya dito kay Laka-Business ay doon din lang niya gagamitin. Ang gusto niyang palabasin dito ay unti-unti niyang ititigil, pero hindi niya pwedeng itigil ng bigla dahil manghihina nga daw ang kanyang katawan. Alam niyo guys, para sa akin, siguro hindi kasi ako adik, pero para sa akin maling katwiran to. Umaaring excuse na lang nila yan. Dahil siguro naman mas maganda kung ititigil mo yan ng bigla. Ititigil mo na rin lang eh. Bakit hindi mo pa biglain? Bakit kailangan pandandahanin? Kasi once na tumitikim ka niyan, nasabihin mo ng pakaw, kaunti na lang dahil gusto mo nang makawala dyan. Sabihin mo na kung dati araw-araw ka na nagdadrugs, ay dahil iniiwasan mo na ay once a week na lang. Ay ganun pa rin eh. Pumapasok pa rin sa sistema ng katawan mo yung epekto ng droga. At utay ka pa rin aadikin yan. Ay ang droga naman hindi naman yan katulad ng alak o katulad lang ng sigarilyo na hindi ganun kalaki ang epekto. Ay alam naman natin na ang droga nakakasira talaga ng tuktok yan. At ganun kalakas ang epekto niyan sa katawan ng tao para ikay adikin yan. At kung ang katwiran mo ay dadahan-dahanin mo ang pag-alis niyan, hindi mo bibiglain, yung dahan-dahan na yun, baka hindi mo namamalayan na nahuhulog ka na naman doon, na nalululong ka na naman sa paggamit nito. Ay samantalang kung bibiglain mo yan na alisin, iiwasan mo yan. At maganda na nga itong ino-offer sa kanya nila ka-business. Mas malaya siya dito kumpara siya nasa rehab. Dahil sa rehab, doon ka lang sa buong facility na yun makakapag-ikot. Ay samantalang dito kay Laka-Business, oo, nandyan ang bantay nila sa'yo. Nandyan yung gabay nila sa'yo. Pero nakakaikot ka pa rin sa komunidad. Nakakalabas ka pa rin. Nakakasalamuha ka pa rin ng iba't ibang tao. Nakikita mo pa rin ang lawak ng iyong kapaligiran kumpara doon sa nasa rehab ka na buong pasilidad lang ang makikita mo. Ay dito kay Laka-Business, gabay, pagpapayo na maaaring may kasamang sermon, yun lang yung aabutin mo. Yun lang yung pagtitiisan mo. At ang lahat namang yun ay para sa yung pagbabago. Yun ay kung talagang gusto mong magbago. Pero doon sa sinasabi nito si JP o nito si Bochok, na uwi siya doon kaila Lola Ka-Business at gusto niya maging malaya pa rin. At siya ang gagawa ng paraan sa sarili niya para makaiwas dito sa pinagbabawal na gamot na ito. Parang imposibleng mangyari ito. Lalo na nga dito sa sinabi niyang ito, na alam daw naman ng lahat ng adik na hindi pwedeng itigil o hindi kayang itigil ng bigla ang paggamit nito. Katwiran na lang to guys, katwiran na lang yan. At isang maling katwiran yan. Dahil pagkaganyan yung katwiran mo, titikim-tikim ka na naman, hanggang sa patikim-tikim mong yan,
ay malulung ka na naman. Dahil yan naman yung ng droga eh. Yan man talaga yung epekto ng droga eh. Ang languin ka ng languin. Hanggang sa masira na nga ang iyong tuktok. At tuluyan ka nang mawala sa iyong katinuan. Pero eto, nagmamatigas talaga itong si Botchok na yun yung gusto niya. Papasok siya dito kay Laka Business at tuwing hapon ay uuwi din siya. At pag nangyari yon, ay di tuwing hapon malaya na naman siya. Yun ang gusto niya, walang gumagabay sa kanya. At kung mapapansin nyo guys, yung bawat katwiran nitong si Botchok ay alam nyo na mali talaga. Tapos may mga sagot talaga siyang balagbag. Kaya nga halos nanggigigil na ito si Boogie Boogie. Kala ko nga susuntukin ni Boogie Boogie nung tumayo si Boogie Boogie. Buti na lang niyakap siya ni Boogie Boogie. At ipinaramdam ni Boogie Boogie kung gaano nila kamahal itong si Botchok. Kaya lang, nakikita ko talaga dito kay Botchok ay matigas yung paninindigan niya doon sa gusto niyang mangyari. Na kung babalik siya dito kay Laka Business, ay ang gusto niya ay uwian siya. At gusto niyang maging malayang malaya sa kung ano man ang gusto niyang gawin. At sa tingin ko pag nangyari ito, ay buti nga sana kung mapanindigan niya na talagang maiwasan niya ay pinagbabawal na gamot. Ay paano nga kung ganun yung gusto niyang mangyari o ganun yung gusto niyang diskarte, na siguro ang plano niya ay bawasan lang yung paggamit ng droga. Kumbaga kung dati ay araw-araw siya na gumagamit, ay siguro gusto niya once a week na lang. Paano pag sumisweldo na nga siya dito kay Laka Business, na may pambili na naman siya na pinagbabawal na gamot, baka yung once a week na gusto niya mangyari ay maging araw-araw na naman. Kaya mahirap. Para sa akin, napakahirap nitong gusto mangyari ito ni Botchok. At kung yung kanya masusunod, ay sa tingin ko, ewan ko din lang. Mahirap din naman magsalita ng tapos. Dahil malay mo naman nga, at, sa diskarte niyang yun, tuluyin siya makawala dito sa pinagbabawal na gamot o sa pagkalulong niya dito sa pinagbabawal na gamot. Pero hindi ako believe doon sa kanyang gustong maging diskarte. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Anong mas makabubuti dito kay Botchok? Yung sundin? Yung gusto nga niya na pag nagtrabaho siya dito kay Laka Business, ay tuwing hapon ay uuwi siya doon kay Lola Laka Business. At gusto niyang ganun pa rin, maging malaya sa kung ano ang gusto niyang gawin. O mas mainam na manatili na lang ulit siya dito sa ka-business house. Para sa akin kasi mas okay yun, yung nandito siya sa ka-business house upang siya'y magabayan. Kaya sana nga'y magbalik na itong si Botchok dito kay Laka Business. Sana magbalik na siya sa dati at tuluyan na siya magbago. Kasi bata pa siya Sayang kung patuloy niyang sisirahin ng kanyang buhay. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Dahil bata pa nga siya. 24 years old pa lang siya. Napakabata pa niya. At dito naman kay Laka Business ay tanggap naman siya. Anumang oras na gusto niya magbalik. Walang problema yon kay Laka Business. Nakakay Botchok na nga lang kung siya'y babalik dito kay Laka Business at susundin niya yung mga kahilingan ni Laka Business. At ang lahat naman yun ay para din naman sa kanya. Paano guys? Sana po nagustuhan niyo po yung aking reaction video ito. At yun, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong muling i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo.
At maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at panonood ng aking mga video. Ingat po kayo lagi dyan, and God bless po sa inyo at sa buong pamilya niyo po. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.